Jed, ano ang paghahandang ginagawa ng DOH at ng mga ospital ngayong holiday season? Monica, naka-standby na ang lahat ng medical personnel sa iba't ibang pampublikong ospital sa bansa ayon sa Department of Health. Ito ay bilang bahagi ng kanilang paghahanda doon sa posibleng dagsa ng mga pasyente sa mga ospital ngayong holiday season. Naka-code white alert na ang Department of Health simula pa kahapon December 21. Tatagal ito hanggang January 6 sa pagbubukas ng bagong taon. Bahagi ito ng kanilang paghahanda sa inaasahang pagtugon sa health-related eventualities ngayong holiday season. Code white, so that means on alert status ang ating mga DOH hospital. So this is a code white. It started December 21, kahapon. So all our hospitals are put on alert status and it will go on until January 6. They'll have to make sure na may adequate personnel, doctors, nurses in our, because alert level yan. Paliwanag ni Health Secretary Teodoro Herbosa, pangunahing babantayan ng ahensya ngayong panahon ng kabi-kabilang selebrasyon ay ang non-communicable diseases, road crash injuries o mga aksidente sa kalsada. We make sure that our hospitals, especially the specialty hospitals like the Philippine Heart Center, are ready, alert, and capable. We are also sure that they will be responding to all the emergencies, strokes, acute coronary syndrome, road injuries, bronchial asthma during the holiday season. Bukod sa nalalapit na pagpapalit ng taon, tututukan din ng DOH ang fireworks-related injuries at iba pang klase ng trauma. Alam po natin na sa panahong ito, tumataas ang panganib ng non-communicable diseases, lalo na ng alta presyon, sakit sa puso, at stroke, kasama na rin ng asthma. Kasabay nito, dumarami rin ang aksidente sa kalsada at pinsalang dulot ng mga paputok, legal at illegal. Sa tala ng Health Department, noong pagpasok ng 2025, nakapagtala ang ahensya ng kabuuang higit 800 kaso ng fireworks-related injuries na ang karamihan ng biktima ay nasa edad 10 taon hanggang 14 na taong gulang. Kaya naman nananawagan ng DOH sa mga magulang at otoridad na paigtingin ang paalala at pagbabala sa lalong-lalo na sa mga bata na huwag gumamit ng paputok. Ayon pa kay Secretary Herbosa, mas mabuti na ang paggamit ng mga alternatibong paingay o kaya naman ay manood na lang ng community fireworks display. Nagpaalala rin ng kalihim sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na at higit 700 road crash injuries ang kanilang na-monitor nitong nakaraang holiday season kung saan karamihan sa mga ito aniya ay aksidente sa motor. Monica, bukod dyan, tiniyak kanina ni Secretary Herbosa na ang Department of Health o yung mga pampublikong ospital ay may online monitoring kung saan kung sakaling mapuno ang emergency room ng isang ospital ay mamomonitor agad nila ito at mas madali nila itong marerefer sa pinakamalapit na ospital para yung mga biktima nitong mga nasabugan ng paputok o kaya naman yung mga na-stroke o kaya naman nagkaroon ng heart attack at iba pang mga aksidenteng natamo dito sa holiday season ay madaling maililipat sa pinakamalapit na ospital at matugunan agad ang kanilang mga medikal na pangangailangan. Ayan muna update, balik sa inyo Monica. Maraming salamat, Jed Neresina.